nabanggit naman ni Mayor Baste Duterte patungkol dito sa hakbang ng maisog. Ang sinasabi nga niya ay simpleng karapatan lang po ang malayang pagpapahayag. Hindi naman po yan komplikado. And sa history naman po ng maisog rally, wala naman pong nasaktan bukod sa mga damdamin nyo. Diba? Wala pong nasaktan sa maisog rally bukod sa mga damdamin nyo dahil totoo yung mga sinasabi namin dito sa rally. Okay? So, problema nyo na yun. Hindi na yung problema yun. But sa history ng maisog rally, walang gulo, walang snatching, walang nawalang ganito, walang nawalang ganyan. Yun ang problema. Sabi nga nito ni Nanay Morning Dew, ang hirap at pagod din kasi ng pinagdadaanan nila. Pero mali na sa live pa nila binanggit yung mga reservations, grievances nila. Dapat kinausap na lang nila ng personal. Well, again, Nanay, wala namang kasing pumilit sa kanila na magpunta dyan. Walang pumilit sa kanila na magpunta dyan. Sila yung may gustong magpunta dyan. So, walang may kasalanan yan. So, kung halimbawa man may mangyari sa kanilang masama dahil sa pagpunta nila dyan, wala silang ibang isisisihin kundi yung mga sarili nila. Because, hindi po compulsory ang pagpunta dyan. It's not a must. You have a freedom of choice. So, it's your choice whether you go there or not. Katulad ako, it's my choice to go there or not. I didn't choose to go there. Why? Because it's raining in Manila. Hindi ka ba nilalamig? Diba? Because it's been raining in Manila. Hindi ka ba nanginginig? Yun. That's the reason why. So, hindi mo pwedeng igawing dahilan na napagod ka, hindi mo pwedeng isumbat na napagod ako, gumastos ako, ganito, ganyan. Hindi mo pwedeng sabihin yun because again, nobody but you. Puro na tayo pop reference na yan Kinuwestiyon ni Davao City Mayor Baste Duterte ang ginagawang pagpigil ng kasalukuyang administrasyon sa maisog rally. Ayon kay Baste, tila hindi na makademokrasya ang ginagawang pagharang na ito sa kanilang pagtitipon-tipon upang maglabas ng kanilang saloobin sa mga problemang kinakaharap ngayon ng bansa. Narito ang report ni Valde Vinegracia. Hindi mo na pwede pagsabihan yung isang individual, you tell somebody to shut up because that is very undemocratic pag ginawa mo yun. Iyan ang punto ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte matapos na muling hadlangan ng kasalukuyang administrasyon ang nakatakdasan ng maisog rally sa Tacloban City nitong weekend. Ayon kay Mayor Baste, isang simpleng karapatan ng bawat Pilipino ang paglalabas ng hinaing sa mga nakikita. Ito yung epic talaga. Itong yung sa Davao del Norte. Yan talaga yung epic. Sobrang ganda nitong, ang dami talagang tao mga bossing as in. Ibang klase talaga to. Hindi naman super dami Pero I mean, for a short na plano tapos remote na probinsya, ang dami nung nagpunta. Nakakabilib talaga to. Alam mo, walang nangyari masama dyan. Malinis pag alis nila dyan. Malinis. Actually, yung upuan nga, na doble pa daw, dumami. Kumita pa sila. Tsaka yung mga maraming tindera dyan sa labas, kumita pa po yung mga yan. So somewhat, itong maisog rally, nagpapaganda pa ng ekonomiya. Pinigilan naman pala sila ni Gorix Sabi pala ni Gorix, wag nyo nang i-vlog yan. Wag nyo nang i-vlog yan, kasiraan natin yan Hindi, pero alam mo, maganda rin yun. Yun din ang sinasabi ko na somewhat, maganda rin yung mga ginagawa nila na yun na naglalabas sila ng kanilang mga saloobin ng walang restrictions. Ibig sabihin, itong mga vloggers na to, hindi bayad ng maisog. Kasi ganito yan sinasabi ng mga tarantado sa kabila na bayad daw ng maisog itong lahat ng mga vloggers na ito, nabayaran tong mga to. Well, it just shows na ang mga kaibigan nating vloggers, si Bisdak, si Pambansang Loyal, mga kasamahan nila, ay hindi bayad ng maisog. Bakit? Magsasalita ka ba ng masakit sa nagbabayad sa'yo? Di ba? Hindi. Yan. So,
So, ang ibig sabihin, it's also a good sign kasi nga, ibig sabihin, napuprove natin sa kabilang ibayo na ang mga vloggers na ito ay hindi bayaran ng maisog. Di ba? Oh, di ba? Di ba? Oo, bakit nyo daw sabi ni Mahal kong Bayan, mga moderator, paki-unblock yung isa kong account. Na Mahal kong Pilipinas, di ako troll, pambihira. Wag daw pa ulit-ulit. Pagka nagpapaulit-ulit, di ba, nag-message ka, paulit-ulit, tinatanggal nila yan. I-unblock nyo na daw yung niya na. Oo, sabi nito, hindi yan naka-private. Sinabi na nga ngayon, sinabi lang sa akin. Hindi ko naman hinahanap yung mga live stream ng ibang tao. Nag-chat nga dito, hindi na nga daw mahanap. Ninahanap nila yung mga kachat ko dito. Wala na, naka-private na yata, hindi na mahanap. Kaya nga ang nakita nila, yung ikino-content na nung kabilang ibayo. Kino-content na nung mga pangit. Hindi yan naka-private kay Bistak. Pwede review usapan nila. Mahaba yan. Nakailang vlog sila. Ayun na nga. Hindi naubos pa oras ko dyan. Ikaw na manood. Ikaw na manood doon. Tapos ikwento mo na lang dito. Ikwento mo na lang ha. Huwag mo na akong utusan. Nagla-live ako. Papanoorin ko pa lahat dyan. Walang Diyos. Sige, diretso natin sinasabi ni Baste. Kita nilang nangyayari ngayon sa bansa. It's a simple right actually. Magsabi ka lang kung how you feel about sa mga nangyayari ngayon. And I do believe that there is nothing wrong with it. Wala namang mali dyan. Tanong tuloy ng mas batang Duterte. Before this administration, it has always been a practice in the Philippines na kung may sentiments tayo, nagsasalita naman yung mga tao. Bakit kaya hindi ito i-address ng government natin? Actually, ng Senate. Sana ito na lang hinihiring nyo kaysa si Alice Guo. Sana ito ang hinihiring nyo, yung mga aktivista dyan. Risa Ontiveros, aktivista ka nun. Galit na galit kapag dinidisperse kayo. Mano ba naman, imbestigahan mo to, nakailang rally na ba yan na hindi sila binibigyan ng permit, tapos yung mga Freedom Park nagiging parking lot. Kaya dapat yung Freedom Park na yan lagi yung open para may freedom yung mga tao na makapagpulong-pulong dyan. Kung anong gawin nila luneta yan. Kung anong gusto nilang gawin dyan, magtatatumbling sila hanggang mahimatay sila. O gawin nila yan dyan sa Freedom Park. Dapat laging open yan. Bakit sinasara? Ipatawag natin tong mayor ng ganito. Ipatawag natin tong mayor na to. Bakit dyan yun nilalagay yung mga yan? Kasi magrarally dyan tapos hindi na makapag-rally dahil sinasabi nito mga nagrarally na wala na silang boses sa pagpapahayag. Hindi ba dapat yun ang Sino ba ang Committee on Human Rights? Sino ba ang hanapin nga natin sa Senate kung sino ang Committee on Human Rights. Kasi Committee on Women si Risa Ontiveros, hindi ko alam kung siya rin ang Committee on Human Rights. Yun ang problema natin sabi nga ni Baste, sobrang dali lang nito, magpapahayag ka lang magsisisigaw lang kayo ng 1 oras, 2 oras, 3 oras, tapos na. Move on na naman kami sa ibang location. Wala namang gulo So hindi naman kami nananakit dito. Ngayon, kung feeling ninyo masakit sa mga kalooban ninyo yung mga naririnig nyo dito, problema nyo yun. Hindi na namin problema, di ba? Sige, diretso. So, ngayon bakit hindi? It really is very frustrating and oppressive. Binigyan diin naman ni Mayor Baste na ang Maisog Rally ay isang mapayapang pagtitipon na ang tanging layunin. Look at this rally. People are dancing, they're singing, sinasabi lang nila sinungaling kayo. I mean, what's wrong with this? For the longest time, tinatawag na kayong mga magnanakaw buong buhay ninyo, ngayon pa kayo magpapaka-sensitive? Kung kailan kayo tumanda, ngayon pa kayo magpapaka-sensitive? Diyos ko po, ano kaya kung sa Luneta gawin ang Maisog Rally? Lalagyan din kaya nila ng mga truck? Well, there's a pattern already. At
ang track pattern ay naging successful 3 times na. Una sa Bustos, pangalawa sa Dumaguete, pangatlo dito sa dito sa Tacloban. So yung susunod na pupuntahan yan, sigurado ganyan din. Sigurado ako ganyan din kasi matindi talaga ang pressure coming from the higher ups. Kaya nga, ang mga senador, sana nga, paimbestigahan itong mga nangyayaring ito. Okay, Senator Bato, Senator Bongo, Senator Robin, lahat ng mga senador, Senator Cayetano dyan sa Senado, o kung hindi man kayo mahawak ng committee na to, baka naman pwede, ha, anuhin ninyo, checkin nyo sa ibang mga committee chair, baka sila may hawak nito, ipanukala nyo naman or i-refer nyo naman na maipatawag itong mga mayors na ito at pagpaliwanagin natin bakit ganun ang nangyayari, bakit ganun ang ginagawa nila. The Freedom Park are there para magamit, hindi po para gawing mga parking lots. So obviously meron talagang paglabag dito sa batas at obviously meron pagmamalabis. Kaya nga po ipatawag ninyo yung mga mayor dyan, hindi si Alice Guo. Si Alice Guo, walang ano yan, walang silbi sa buhay natin mga Pilipino yan. Okay, walang silbi sa kung gusto nyong resolbahin yung problema ni Alice Guo, lahat ng pogo sa Pilipinas isara nyo. Pati yung mga bunganga ninyo, isara nyo na. Okay, sige, diretso pa natin to para makapunta tayo lahat kay Banatbay. Ay mailabas ang kanilang saloobin sa pamalaan. Hindi rin anya sila naghahanap ng gulo gaya ng ibang mga kilos protesta. Sa huli, hindi isinasantabi ni Mayor Duterte ang posibilidad na mangyari rin sa iba pang nagkatakdang maisog rally ang ginagawang panggigipit na ito ng administrasyon at matutuloy na lang anya ito kung titindig at maninindigan sa tama ang local chief executive sa isang partikular na lugar.